To simulan na natin dito sa ano na ito sa Balitang Are mga bossing. Ayan, ito. Itong anak ni Rapi Tulfo. Inang galing-galing mong bata ka. Matapos mong dumaan sa hindi mo naman daan, abusado talaga ang mga putang ina. Ang hilig ng mga Tulfo na labanan ang kung sino mang mandarambong daw. Sila daw ang kalaban ng mga mandarambong, sila daw ang kalaban ng mga mang-aapi, putang ina, tapos yung mga pamilya ganito mamuhay. Mga nasa politika tapos ganito mamuhay. Hindi ba nakalagay sa anong yan sa RA, then sa Republic Act 6713. O tingnan nga natin anong nilalaman ng Republic Act. Ano ba ang nilalaman nun? Oo, ayan no. Is also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayan no. Norms of conduct for public officials and employees. Ayan no. Public welfare first. Nakalagay dyan, simple living, avoid extravagant lifestyles inconsistent with public position. Nakalagay po yan sa norms of conduct for public officials and employees. Commitment to public interest, professionalism, justness and sincerity, political neutrality, responsiveness to the public, nationalism and patriotism, commitment to democracy, at simple living. Lifestyles avoid extravagant lifestyles inconsistent with public position. Di ba? Ang garbo-garbo. Si Rapi Tulfo, pagka tuwing recess ang Senado, laging nasa abroad dyan. Yung asawa, sandamukal ang mga luxury items niyan. Yung anak na babaeng, alam mo yun, yung ganun. Yung anak na babaeng hindi na magkasya sa damit niya. Ganun din. Ang dami ding mga luxury items at pasosyal to the max. Etong matindi yung anak na dumaan doon sa may EDSA busway na nag-apologize. Ngayon, nag-apologize na naman. Bakit? Dahil lumabag doon sa Republic Act 6713. Ano yun? Yung mamuhay ng simple, na naaayon sa sinusweldo mo. Magkano lang ang sweldo ng isang kongresista? 300,000. Tapos magbibil ka ng 7 milyon? 6 na milyon sa isang gabi. Tapos may isang gabi 2.2 milyon. Okay nang ina niyan. Saan nyo kinukuha yung kapal ng mukha ninyo na nagugutom ang mga kababayan nyo sa Pilipinas? Tapos kayo, ganyan kayo magsipagwaldas? Hayop kayo. Wala kayong wala kayong kabusugan. Kayong mga anak ni Rapi Tulfo, nagsitabaan na kayo sa sarap ng mga buhay nyo. Habang yung tatay nyo pinagkakakitaan yung problema ng mga maliliit na mga Pilipino, ikino-content yung mga away barangay dahil chismoso mga Pilipino, napakalaki ng kinikita niya doon sa mga buhay na pinakialaman niya na pinagkakitaan lang niya. Tapos kayo, ganyan ang ginagawa ninyo. Nagwawaldas kayo ng pera, kahit pa sabihin mong, alangan naman, umaming kayo na pera ng taong bayan yan. Pero saan ba galing lahat yan? Hindi ba? Sabihin na natin, napakayaman ng tatay nyo dahil matagal naman siya sa broadcasting. Putang ina, ang dami naman broadcaster, di naman ganyang kayaman yung mga anak. Ang dami naman nagkaroon ng mga show, hindi naman ganyang kayaman. Bakit lintik ang yaman ninyo? Hindi ba nababalita na dyan daw sa Quezon City, siya at saka si Franz Pumare, number 1 and number 2, nakatanggap ng napakalaking flood control project budget. Hindi naman binabaha sa mga distrito nila. Di ba dapat imbestigahan din yan? Kasi nag-iimbestiga yung tsuhin, nag-iimbestiga yung tatay, tapos yung isang tsuhin na matanda na. Ang daming sinisilip na mga tao. Yung pala yung sarili nilang pamilya, hindi nila maayos. Puros mga lumalabag sa batas. Sasabihin pa ng iba, sometimes you have to bend the law.
Yung isa naman, yung Rapi Tulfo naman, walang batas-batas sa kanya. Basta pumasok sa programa niya, siya ang bida. Kahit merong due process, wala siyang pakialam. Tatawagan ng lahat on live TV, mumurahin, on live broadcast, ipapahiya yung mga opisyalis ng pamahalaan, nagpapanggap na mga kakampi ng mamamayan, pero putya, ganito pala ang mga gawain. O, di ba? O, saan nagwawaldas ng pera? Saan nagwawaldas ng pera? Nagwawaldas ng pera sa Amerika. Dito sa may hinala na nga yung tao na galing sa taong bayan niyang pera na ginagastos nyo dyan sa abroad. Dito nyo nagastosin para naman kahit paano kumita yung mga negosyante rito. Mantakin nyo. Kinuha, kung totoong magnanakaw yan kinuha yung pera sa Pilipinas tapos dinala sa ibang bansa, dun ginasta. Ibang bayan pa na kinabang, sangka pa. Double black eye. Kung dito ka magbayad ng 7 million isang araw, ang ina niyan, dito ka mantakin mo isang kainan lang nila, isang party lang nila, 3-bedroom na condominium yung halaga. Hayop talaga naman, pangarap ko nga magkaroon ng ganyan para meron akong sariling studio, ganun. Ang tagal-tagal ko nang iniipon yan, hindi ko pa maipon-ipon, tapos makikita mo yung mga congressman, ganyan. Doon pa sa abroad, kaya nga sa abroad sila gumagastos, kaya nga punta ng punta sa abroad yung mga yan. Kasi nga, pag dito nila ginasta yan, maraming makakakita. Ang yayabang, binibidyo pa ng mga buwaka ng ina. Ano nangyari sa kanila ngayon? Nakita. Ito, pakinggan natin. Itong, balitang ito. At malaglag ang mga panga ninyo, tumulo ang mga laway nyo, wala silang pakialam sa inyo. Mga hampas lupa kayo, patay gutom kayo, magbayad kayo ng buwis. Para naman masarap ang buhay nila lalo. Pinaldas na pondo ng bayan. Yan ang depensa ni Congressman Ralph Tulfo na gumastos ng halos 2.5 million pesos sa Mala Party in the USA. Ayan 2.5 million. Isa lang yan. Usually pag nagpunta ang mga yan sa abroad, 2 weeks, 3 weeks, baka isang buwan, meron pa daw isang ginastos yan, 7 million. So ilang milyon ang ginastos siya sa pagpunta niya dyan? Magkano lang ang sweldo ng congressman? Alam nga naman binigyan na siya ng mana ng tatay niya. At siguro naman kahit bigyan ka ng mana ng tatay mo, kung mana mo lang nakuha yung pera na yan, yung pinambayad mo dyan, kung mana mo yan, hindi mo gagastosin sa ganyan yan kung wala kang pinagkukunan na mas malaki pa dyan. Di ba ang mga Pilipino ganyan? Hindi sila gumagastos ng sobra sa meron sila. Usually ang ginagastos sila, pasok doon sa pera nila. So ganyan nagbabayad ka, isang kain, 2.2 million. Nagagalit tayo dun sa anak ng kontraktor na 750,000 yung kinain sa isang gabi. 2.2 million, 7 million. Hindi kayo nahihiya? Ang tataba nyo na, kaya pala ang tataba nyo. Utanginan yan. Kaya pala ang lalaki ng mga pisngi nyo. Kaya naman pala yung mga magulang nyo, hindi na halos gumagalaw yung mga muka sa dami ng mga pinaritoke. Ang dami-dami nyo palang pera. Again, magkano na ang sweldo ng congressman? Congressman kang naturingan. Meron kang constituency. Naghihirap ang distrito mo, tapos ikaw sarap buhay ka sa abroad. Walang perang ginastos sa walang pera. Hindi nyo ba nagigets to? Itong Republic Act 6713, simple living, avoid extravagant lifestyles inconsistent with public institutions. Live within your means. Ika nga, kung ang sweldo mo pang 300,000, dapat yung ginagastos mo not more than that. At least, 2 million. Sinasabi nyo na naman, inggitero lang kayo. Nakakainggit talaga. Nakakainggit. Ang sarap na ngayon maging congressman. Kasi kung magiging congressman ka, ganyan ang buhay mo, gumagastos ka 2 million, 7 million isang gabi. Anak ng tokwa na yan. Talagang maiinggit ka. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes.
Ayan, no, putang ina, wala nang liig. Wala nang liig to sa sarap ng buhay niya habang yung tatay niya ginagamit yung mga life stories, problema ng mga mahihirap. Putya, ito, sarap ng buhay. O kahit sabihin mo na pera ng tatay mo yung ginagastos mo, anak ng toko, senador ang tatay mo. Ang nanay mo, kongresista. Kongresista ka din. Tsuhin mo, senador. Kaya naman pala, meron pang sinasabi nung nakaraan, ACT-CIS, corrupt daw yung YAP na party list representative na ACT-CIS. Diyos ko po. Kaya naman pala. Ayan, may taga-Subo pa. Tangina yan. Sa laki mong yan, hindi ka nabubusog. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nga ang nasa viral video sa Las Vegas, Nevada na pumipirma ng mahigit Puta ang mga relos, Ang lalaki ng mga daliri, parang kamay na ng baboy, Ang sarap ng buhay, putya, kaliwete pa. Hindi ba? Ayan, pirma. Yung pinirmahan niya, nilagay niya pa kung magkano yung babayaran niya. Ikaw, naniniwala ka nag-ambag-ambag yan? Naniniwala ka nag-ambag-ambag yan? Pucha yan. Alam mo kami, pag lumalabas kami nila Banat Bay, pare-parehas naman kami may kita. Pero si Banat Bay, never yan humingi ng sa amin. Kumain man kami, uminom man kami, never nang hingi si Banat. Lagi yan niya kaming nililibre. Ito pa, ginamit lang daw yung card niya. Bakit? Wala ba silang card? Nagyaya ka dyan ng mga hampas lupa, walang mga card, walang mga nag-ambag-ambag kayo. Paano sila nag-ambag-ambag? Cash yung pera nila tapos kinard mo? Putsang ina, yung style bulok. Buti sana kung ang kinain nyo 2,000 lang, yan pwede. Mag-ambag-ambag kayo, kumain kayo sa mga inasal. Pero putsaragis yan, 2 milyon? Anong lokoy mong lelang mo. $42,000 sa isang nightclub dito. 42,000 yan. Yung isang binayaran niya, $70,000. This is just one night, bukas lalabas ulit yan. Sa susunod na araw, lalabas ulit yan. Gaano kalaking ginastos yan? Wala kang pakialam, boss dad. Anong walang pakialam? Congressman yan eh. Kung itong batang ito, anak lang ni Rapi Tulfo, hindi to congressman, hindi to mambabatas, okay lang eh. Pero alam mong abusado eh. Dumaan nung nakaraan sa EDSA busway, bawal siya dun. So yung paglabag sa batas, sanay na sanay itong mga ito. Kaya pala, itong si Rapi Tulfo in action, hindi na rin dumadaan sa batas. Sila na ang batas. Hindi ba dapat? Dapat pagka senador ka na, di ba dapat hindi ka na hindi ka na nagtatrabaho ng iba, nakafocus ka sa Senado. Kaya nga si Tito Soto hindi lumalabas sa Itbulaga pag senador siya. Pagka hindi na siya senador o kaya weekend lang, doon lang siya nagpupunta ng Itbulaga. Pero si Rapi Tulfo, tuloy-tuloy yung Rapi Tulfo in action Bawal yun. Bakit? Kasi nagkakawang gawa siya tapos may pondo siya na sa opisina niya na pwede rin niyang gamitin sa pagkakawang gawa. So paano yun? Kumikita siya sa show niya, tapos ang gagamitin, pwede hindi ko sinasabing ginagamit niya, pwede niyang gamitin yung pera niya sa Senado. Ganun ba yun? Lugi naman tayo nun, di ba? Parang siya, you spend money to make money, pero yung money that they're spending, hindi naman kanila pwedeng ganun. Pwedeng kanila din. Pero hindi ba, delikadesa naman. Nasa gobyerno kayo kahit ba pera nyo yan, hindi mawawala sa isip ng tao na baka kinukulimbat nyo yan. Kasi nga nasa kapangyarihan kayo Bakit nung hindi ka ba congressman, ganyan ka ba gumastos? Saan ang galing yung pinanggagastos mo dyan? Ang katumbas nito in peso, mahigit 2.4 million pesos. Humingi ng tawad si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ng mambabatas na walang nawaldas na pondo ng... Walang nawaldas. Naniniwala ba kami sa'yo? Ano ba salin mo? Gaano ka ba kayaman para gumasta ka ng 7 milyon isang araw? Bilyonaryo ka ba? Palagay ko, yung mga Ayala at saka itong mga anak ni Lucio Tan, palagay ko, hindi naman siguro gumagastos. Alam nga naman, net worth mo, 500 million. Ano ba trabaho mo? Ano ka ba? May-ari ka ba ng kumpanya? Anak ka lang naman ni Rapi Tulfo, hindi naman bilyonaryo yung mga Tulfo.
Wala naman tayong narinig ng mga ganitong iskandalo coming from the Villars, coming from the Pacquiaos. Ang yayaman din ng mga yan. O paano? Hindi naman ikaw ang pinakamayaman na congressman. Ang pinakamayaman na congressman si Romualdez at saka si Zaldico at saka yung mangilan-ngilan dyan sa may south ng Pilipinas. Wala ka naman dun. Hindi ka naman kasama sa Forbes wealthiest teenager. So paano kaming maniniwala na wala kang winaldas na pera ng taong bayan, congressman, kung congressman ka? Bayan dahil nag-ambagan silang magkakaibigan. Nakikiisa rin daw siya sa panawagang panagutin ang mga nasa likod ng malawakang anomalya sa flood control projects. Nauna nang nasita sa Humihingi ng pangunawa. Ang ina, gutom ang mga Pilipino tapos ikaw nagbayad ka ng 7 milyon, gusto mo unawain ka? Ayan nahuli. Mga kayo mga kriminal kayo Hindi, mga paglabag kayo sa batas social media si Tulfo matapos gamitin ng busway sa EDSA Enero nitong taon. Depensa naman ang ama nitong si Raffy Tulfo. Kaya ito si Raffy Tulfo, plastic Hipokrito din Galit na galit ka sa mga kupal tapos kupal kayo. Ang ina niyan, ang yayabang nyo, ang tatapang nyo. Yung pala, kaya naman pala hindi nyo mabanatan ng mga Marcos. O nung nakaraan, nag-iimbestiga ka tungkol sa mga PCSO. Yung nananalo sa loto, ang tapang-tapang mo, biglang nagulat kami na wala na yun. Biglang hindi mo na pinatawag. Ikaw nagsabi dun sa Michael Ma na hindi mo na rin pinatawag yung Michael Ma. Saan galing yung mga ganyang galawan ninyo? Nagsorry naman na raw ang kanyang anak kaya wala siyang nakikitang mali dito. Pamangkin si Congressman Ralph ni Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sentro ng investigasyon ngayon. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Diba? Masaya kayo dyan. Happy kayo sa ganyan. Oo, pasensya na congressman kasi kung hindi ka naman congressman, wala kaming paki sa'yo kahit tumaba ka ng kahit tumaba ka ng kasing taba ng elepante, wala kaming pakialam. Kahit mamatay ka mamaya, wala kaming pakialam kung hindi ka magnanakaw sa kaban ng bayan pero hindi naman siguro to magnanakaw, baka matakaw lang. Matakaw lang siguro sa party-party, ganyan. Hindi na nga makatayo, parang Buddha na Ba't kami galit? Bakit kami galit? Kasi tingnan mo, binabaha mga Pilipino. Hindi namin kayo naririnig na saka ka nga lang nagsalita tungkol dyan sa sa flood control issues noong nasita ka na sa lavish na pamumuhay mo. Hindi ba? Sa sobra-sobrang kayamanan, nung nakita yung pagyayabang ninyo, doon ka lang nagsabi na kaisa kami sa laban sa korupsyon. Kung mamuhay kayo ng naayon doon sa sinisweldo ninyo, tsaka dapat namumuhay kayo na ayon sa yaman ng distrito nyo. Ano ba distrito mo? Alam mo, ang pinakamayaman na distrito sa Quezon City, 3rd District, yung distrito ni Franz Pumarin dahil nandiyan dyan ang Cubao, nandiyan dyan ang Eastwood. Si Franz Pumarin, ang nakikita lang natin yung magandang bahay niya sa Tagaytay. Wala naman siyang lumalabas na ganitong lavish na lifestyle. Ikaw, ano bang distrito mo? Bandang Fairview? Ganun ba kalaki pera pinapasok ng distrito nyo sa siyudad ng Maynila? Ng distrito nyo sa Pilipinas? Ganun ba kalaki para gumastos kayo ng ganyan sobra-sobra? Magagalit kayo ngayon na sinisita kayo. Sinasabi ko sa inyo sa susunod, wag po kayong pag gagastos kayo ng ganyan, wag nyo nang ipagyabang. Binibidyo-video nyo. Paano yan? Documentation? Para makita may kayo pagka meron kayong kung halimbawa yung mga anak ninyo may papakita kayo. Tingnan nyo ang daddy. Tingnan nyo ang lolo. Ganyan gumastos noon. Dapat ganyan ka rin Raffy Tulfo, disiplinahin mo tong anak mo. Disiplinahin mo yung pamilya nyo. Ang yaman-yaman nyo mamuhay, di naman kayo mga bilyonaryo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang